Good morning po sa ating lahat sa Pilipinas, UAE, Taiwan, at good evening po sa Canada. Ang i-share ko lang po is your answered prayer po na talagang mabisa yung dasal at kumilos po talaga sa buhay kong patotoo. Kaya gusto ko lamang pong i-share na noong 2019 po kasi more than a year po akong dinudugo na akala ko is menopausal po. Pero hindi po pala dahil sa dami ng problema ko na sinasarili ko lang po yung stress ba. Kaya nasalinan po ako ng dugo noon. And then sabi ng doktor, ma-opera ako. Pero through prayers po dyan sa GBBC, hindi pa ako yung member noon, kaya lang nag-prayer request po ako kay Jester. Kaya sinasabi niya po dyan, ayun po, hindi po ako na-opera bago ako umuwi. And then, doon ko po na-meet yung mga mother sa church, sina pastor. Yun po yung first time kong na-meet yung mga people po sa church na ang babait po nila, very warm ang pag-welcome nila sa akin, lalo ng first time ko pong mag-attend dyan sa GBBC. Ang ganda po ng ng mga mothers dyan. May hugging before mag-start ng Sabi ko kay Jester, kakaiba yung pag-preach pala dito sa GBBC kako, nakaka-touch yung preach ni pastor noon, talagang pumasok po talaga sa puso at isip ko. Sabi ko kay Jester nung pag-uwi ko, ang galing ni pastor, sabi ko gano'n. Kailan ulit yung yung pagpunta natin sa church. Tapos sabi niya, Mama, sabi niya, every Wednesday sa Friday may prayer meeting. Ay, sama ako, hanggat nandito ako sa Pilipinas, sabi ko, attend ako. Kaya sinasama ko po yung mother ko po noon kasi nga hindi ako makabiyahe na papuntang Vizcaya. Kaya sila na po ng sister ko ang pinapunta ko sa Pampanga para yung 3 weeks na bakasyon ko po is makapiling ko yung nanay ko. So, pati yung nanay ko po, sabi niya, anak, sabi niya, ang galing naman yung pastor na nagpipraise. Marami akong na-attendan pero kakaiba. Sabi ko nga sa kanya, oo nga po mami, sabi ko gano'n, kaya habang nandito ka, pupunta tayo, attend tayo. Kaya yun, yung mga ibang mother dyan sa church, may contact din kay mami. Ewan ko kung hanggang ngayon po is nagchat-chat pa rin po sila yung mga kumari po dyan sa church. Shout out po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Pero sabi lang nanay ko po nung umuwi ako nung kasal ni Jester, meron tumatawag na taga-church po sa kanya na nagsishare sa kanya ng mga Bible study po. Kaya sabi ko, sagutin mo lang, miss. Sabi niya, kaya lang sabi niya, minsan wala akong load, sabi niya. And then yung second po na patotoo talaga na answered prayer naman po sa akin is yung paalis na kasi yung mga amo kong Mexican noon. And then nanalangin po talaga ako na sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng katulad nilang mga amo na pamilya yung turing sa akin. Kung hindi man katulad ng salary, kahit minimum lang kako basta makatao yung turing sa akin. And May pa lang, June sila alis, May pa lang po may first interview ako through video call. Hired naman po ako kaagad, although July pa ako nag-start sa kanila. Sabi ko, Ma'am Jenny, kung inahari ka po, sabi ko, pwede ka na pong mag-hire ng iba, sabi ko sa kanya. Pero hinintay niya po talaga ako. Ang May hanggang July po, inantay niya ako para akong mag-alaga sa mga anak niya. And then, nung nandun na po ako, ang sabi niya sa akin after a year, Jocelyn, sabi niya sa akin, hindi na namin may ko-continue yung kontrata mo. Sabi niya kasi, ayaw na ipahiram ng nanay ko yung ID. Sabi niya sa akin, ay ganun po ba ma'am? So, naghanap ako ng magano sa akin. And then, after a month, sabi niya sa akin, kahit na hindi ka na magtrabaho dito sa amin, sabi niya, kinausap ko yung nanay ko, ipapahiram sa iyo yung ID, sabi niya sa akin. So, sabi ko, ang sarap sa pakiramdam na katulong ka lang, and then hindi ka nila kilala, 1 year ka lang nila nakilala, pinagkatiwala sa iyo yung ID nila. Na napakahirap gawin ng isang Taiwanese na pagkatiwala yung ID nila kung kani-kanino lang. Kaya sabi ko, maraming salamat, Lord, sabi ko kasi akala ko po noon mag-TTNT na po ako. Pero binigyan ko lang po talaga ng limit yung sarili ko. 5 years lang talaga. And then, ayun, all of a sudden, pinahiram nila sa akin yung ID nila. So, naging legal po ako ulit. And then, naging okay yun. Yung pangatlo po is yung identity theft. Ginamit nila yung passport number ko na mag-apply po ng SIM card na pinang-i-scam ng mga tao na more than a year na pala na ganun ginagawa na hindi ko alam. And then may dumarating na mga letter from the court sa dating address ko na hindi ko natatanggap kasi wala na ako doon. Bago mag 2 years po natuntun ako ng immigration kung saan talaga ako
at kung sino yung nakapirma sa akin. So, tumawag sa akin yung previous na amo ko na sabi niya sa akin, Jocelyn, yung sulat na hindi mo pinick up sa Sinjo is galing sa court. Kasi kaya kung hindi na pinick up yun, napakalayo po. Saka wala naman po ko ang inaasahan na susulat sa akin, kaya inignore ko po yun. And then, nung natunto nila kung saan po ako nagtatrabaho, ayun, nalaman ng amo ko na ginamit pala yung passport number ko para pinag-apply ng SIM card, pinang-scam ng mga tao. So, all you need to do, sabi niya sa akin, is go to Sincho Court para mag-personal appearance and explain your side. So, yun yung last day na visa ko po, September 25. So, pinick up ako ng ano ko dito, agent ko, and then sinamahan po ako doon. And then, yun nga, kinakabahan po ako, pero sabi naman po sa akin yung translator ko na Pilipino, kung ano lang yung tanong sa yun lang yung sagutin mo, no need to say something. So, very simple lang naman po yung inano sa akin. And then, yun, pina-signature po ako, and then kinompare doon sa signature ng nag-apply ng SIM card. Ang layo naman po ng pagkakaiba. So, after ng personal appearance ko po doon, nag-antay po ako ng 1 month. And then, thanks God po, good news kasi yung natanggap ng amo ko na letter from the court is na-dismiss na po yung kaso ko. Kaya nakahinga pa ako ng maluwag kasi akala ko hindi ako matutuloy umuwi ng kasal ni Jester dahil nung mag-apply sila ng re-entry ko po, sabi ng agent ko, may kaso ka dito sa Taiwan. Sabi ko, anong kaso ko? Ayun pala, yun yung ginamit nila pala yung ano ko na pinang-ano ng ID. Buti na lang, mabait naman yung immigration dahil in-explain ng agent ko na wala naman po akong kaso. Kaya ayun, na-issuean po ako ng entry visa. Kaya pasalamat ako na walang nangyaring hindi ng aberya pag uwi ko nung kasal ni Jester. Kaya maraming salamat din po sa mga tumulong sa church na ano yung kasal ng anak ko. And then yung isa pa po is yung lahat ng nangyari po sa akin, pang MMK na yung mga narasan ko sa buhay, pero hindi po talaga ako sumuko. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako bibigyan ni Lord ng mga pagsubok na ganito kung hindi ko kayang lutasin mag-isa. And then, ang lagi kong pinampapalubag sa sarili ko is mayroong mas may matinding pinagdadaanan kaysa sa akin, and then lahat I surrender to God na tinanggap ko lang yung Panginoon nung nakabalik ako dito na hindi pa ako nabaptize dyan sa GBBC. Sayang nga nag-attend ako ng prayer meeting ng Wednesday and then flight ko na kinabukasan. Kung sana lang na ano ako doon pa lang ng Wednesday night, nagpabaptize na ako bago ako bumalik ng Taiwan. Pero I'm looking forward po na makauwi din sa Pilipinas para magpabaptize sa GBC. And then, sabi ko nga sa sarili ko, nakukulangan talaga ako, lalo na yung nature ng trabaho ko, may baby, and then dalawa po kasi yung alaga ko, and then trabaho ko pa lahat. Ang hirap ng time, pero nakakatsa po ko kasi yung time ng prayer meeting dyan, actually pastor, totoo lang, taking time ko po yun kaya minsan naka-headset na lang po ako, nakabulsa, at least habang nagluluto o anong ginagawa ko, nakakapagkinig ako ng mga preaching nyo dyan sa church, kaya nakukulangan talaga ako. Kaya gusto ko, sabi ko, once na makauwi ako dyan sa Pilipinas, sabi ko sa mga anak ko, sana man lang makasama ko sa mga mothers kung saan sila pumupunta. Yun talaga yung ano ko sa sarili ko. Kasi hindi talaga sapat yung panunungkulan ko sa Panginoon, Pastor. Inaamin ko po yan. Lalong-lalo na, iba yung stay in sa stay out. Kasi yung stay out, once na tapos na yung trabaho nila, okay na sila, nagagawa nila kung anong gusto nila. Kaming mga stay in, napakahirap po. Kahit natulog ka na, kung kailangan ka nila, kakatukin ka pa rin. Mahirap talaga, lalong-lalo dalawa yung baby na alaga ko, tapos may lola pa ako. Pero, ano ko pa rin, nagagampanan ko naman po lahat ang aking mga trabaho. Kaya lang, ang lagi kong pinag-pray talaga, sinasabi ko kay Ma'am Kesh, yung bigyan lang talaga ako ng kalakasan araw-araw. Kasi yung puyat ba, mahirap Kaya sabi ko, namimiss ko na rin yung one-on-one Bible study namin noon ni Ma'am Kesh. Pero okay na rin, may group kami na kahit kaming 3 lang, 2. Kaya hindi ako nakakasabay katulad nung one-on-one namin. Kaya ang hirap. Kaya sabi ko, kulang talaga.
nakukulangan talaga ako sa sarili ko na hindi ako makapagganito, makasabay sa mga ginagawa dyan sa chairs. Kaya sabi ko, sana malaki na si baby, ganyan, at pumasok na din sa school para naman may time talaga ako na makasabay sa mga ginagawa natin dyan sa chairs. Yun lang po, Pastor. Amen. Sir Joseph,